Ito ang Manila Bay Reclamation Project. Ayon sa Philippine Reclamation Authority, PRA, tuloy-tuloy ang pag-usad ng dalawang proyektong ito matapos silang payagang mag-resume dahil sa buong pagsunod sa mga panuntunan ng DENR. Naglabas ang PRA ng malaking operating budget para sa taong 2026 upang masiguro ang tuloy-tuloy na revenue streams. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Pasay Reclamation Projects ay dalawang magkasunod na malalaking bagong isla na ginagawa sa Manila Bay, ang Pasay 360 at Pasay 265. Kung pagsasamahin, ang kanilang kabuuang sukat na 625 hektarya ay higit na mas malaki kaysa sa lawak ng Bonifacio Global City, BGC, na nasa 240 hektarya lang. Mas pinalakas ang pamamahala sa Pasay 265, Harbor City, matapos opisyal na pumasok ang SMEC bilang Project Management Consultant, kasalukuyang nakatutok ang engineering sa soil improvement, shoreline protection, at pagtatayo ng mga wave wall laban sa banta ng storm surge. Isinasagawa rin ngayon ang mga pampublikong pagdinig para sa itatayong Philippine International Exhibition Center, PIEC, sa Island B nito. Ang Philippine International Exhibition Center, PIEC, ay ang itatayong pinakamalaking exhibition at convention center sa Southeast Asia na matatagpuan sa Pasay Harbor City, isang bagong reclaimed island sa Manila Bay. Ito ay mayroong napakalawak na gross exhibition area na aabot sa higit 269,000 square meters. Nais nitong iposisyon ang Pilipinas bilang pangunahing destinasyon sa Asia para sa mga malalaking pagtitipon tulad ng MICE, meetings, incentives, conferences, and exhibitions. Ang Phase 1, Design at Construction, ay iginawad sa kilalang construction firm na EEI Corporation sa ilalim ng kontrata na nagkakahalaga ng 15.7 billion pesos. Ang ikalawang yugto ay nakatutok sa civil works. Kapag pinagsama ang parehong phases, ang kabuuang halaga ng proyekto ay tinatayang aabot sa 27 bilyon pesos. Ang Pasay 360 ay direktang ikakabit sa kasalukuyang SM Mall of Asia Complex. Plano itong gawing isang smart city na magtatampok ng mga modernong unibersidad, ospital, at malalawak na open green spaces. Sinasabing magiging Manhattan of Manila Bay, ang Pasay 265 ay idinisenyo upang maging isang world-class mixed-use commercial business district na may mga condominium, luxury hotel, theme parks, at pampublikong institusyon. Nilalayo ng master plan na resolbahin ang mga isyu sa trapiko at accessibility na karaniwang nararanasan sa BGC sa pamamagitan ng mas malalapad na kalsada at pedestrian-centered na disenyo. Inaasahang magpapasok ito ng higit 2.5 trilyong pesos kita sa gobyerno sa mga susunod na dekada at lilikha ng mahigit 1 milyong trabaho sa sektor ng konstruksyon, BPO, turismo, at retail. Bagamat patuloy ang babala ng mga environmental groups sa epekto nito sa kalikasan, nilinaw ng PRA na ang disenyo ng Pasay Reclamation ay nakatutulong pa nga sa pagsalo ng mga basura mula sa karatig lalawigan upang hindi bamara sa mga daluyan ng tubig patungong Dolomite Beach. Ang Harbor City ay mapupuntahan sa pamamagitan ng multi-lane arterial road na kumukonekta sa kasalukuyang CCP at MOA Complex. Ang mga transit node sa loob ng lungsod ay idinisenyo upang hikayatin ang paglalakad at mga alternatibong paraan ng transportasyon. Ang pangkalahatang transport interconnectivity ay magiging kasabay ng mga katabing development sa loob ng lugar tulad ng mga tren at paparating na subway sa loob ng Metro Manila. Ipagmamalaki ng Harbor City ang 9 na kilometrong waterfront, 89 na ektarya ng network ng kalsada at mga bukas at green spaces, kabilang ang mga mangrove forest,
Central Park, Linear Park Network, at pedestrian-only corridors.